Hello, good morning. Magandang tanghali po. Our topic for today, God is punishment about the not right the circumcision. Not right the circumcision, get the punishment of God. Yun po yung ating paksa. Sa Tagalog po, parurusahan ng Diyos ang hindi natuli sa tunay na pagtutuli. Yun po. Paksa natin, parurusahan ng Diyos ang hindi natuli sa tunay na pagtutuli. Sa Tagalog po, ganun. Kasi may pagtutuli po sa Diyos, pagka hindi ka natuli sa kanyang tunay na pagtutuli, parurusahan ka. Ganun po. Parurusahan ng Diyos po yung tao na hindi tinuli sa tunay na pagtutuli. Ganun po yung ating paksa. Ganun po. Yun. Sa Diyos po kasi, nung araw po, bawal pumasok sa templo ng Diyos o pumasok sa church yung mga hindi tuli. Noong kapanahunan ni Moises, bawal pumasok ang tao sa church pagka hindi tuli po, ganun. Bawal po sa Diyos yun. Kailangan tinutuli po yung tao para po makapasok sa church. Bawal po kasi sa Diyos yung pupunta ka sa church na hindi ka tuli. Bawal po yun dati sa Diyos. Pagka hindi ka tuli sa Diyos, hindi ka natuli, bawal pong pumasok sa Diyos yun. Sa church nung first era, nung kapanahunan po ni Moises. Pero ngayon, pwede na pong pumasok sa church kahit na hindi ka tuli. Ganun po. Pwede na pong pumasok sa church kahit hindi ka tuli, o pwede ka na makapasok sa church, sumamba sa Diyos, kahit tuli ka o hindi, ganun. Kasi dati po, bawal pong pumasok sa church ng Diyos pagka yung hindi ka tuli. Yun po yung ating paksa. Pero parurusahan ng Diyos ang tao na hindi natuli sa tunay na pagtutuli. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan Parurusahan ng Diyos ang hindi natuli sa tunay na pagtutuli. Pero sa Diyos sa Diyos po kasi, kahit tuli ka, hindi pwede na. Pero meron siyang pagtutuli na iba. Pagka hindi ka natuli sa ganung pamamaraan, o parurusahan ka ng Diyos, parurusahan ng Diyos yung taong yun. Kasi may pagtutuli sa Diyos na spiritual ang pagtutuli sa Diyos. Yun po. Pagka hindi ka natuli sa spiritual, o parurusahan ka ng Diyos. Ganun po yung sabi ng banal na kasulatan. Pero yung physical na circumcision, yung pagtutuli, ano po yun? Baliwala na po yun sa Diyos. Hindi na po yun. Kahit tuli ka't hindi sa Diyos, pwede na po yun. Kasi nung araw, bawal pong pumasok sa church pagka hindi ka tuli, pagka lalaki ka, ganun po. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ito po sabi ng banal na kasulatan Pero ngayon, kahit tuli ka sa physical, hindi ka tuli, pwede na po yun sa Diyos yun. Pero merong sinasabi ang Diyos, parurusahan niya ang hindi tuli sa hindi tunay na tinuli. Ganun po. Pagka hindi ka natuli sa tunay na pagtutuli,
parurusahan ka ng Diyos. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Yung kasi ang pagtutuli sa Diyos kasi na tunay, na totoo, yung sa spiritual po, yun po yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Pero yung physical, literal na tuli, baliwala na po sa Diyos yun. Kung tuli ka o hindi, pwede ka nang makapasok sa Diyos, sa church. Ganun po, pwede kang sumamba. Kasi nung araw, bawal pong pumasok sa church ang lalaki na hindi tuli. Ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa Ezekiel 44:9. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, walang tagaibang lupa na hindi tuli sa puso at hindi tuli sa laman na papasok sa aking santuaryo, kahit sino man tagaibang lupa na nasa gitna ng mga anak ni Israel. Bawal kasi pumasok sa Diyos yung mga tao nung araw pagka hindi ka tuli, yung physical, literal. Hindi ka pwedeng makapasok sa church. Ganun, yun po yung sabi ng banal ng Diyos eh. Pero ngayon, pwede na yung hindi ka tuli o tuli, pwede ka nang makapunta sa langit, makapasok sa church kahit hindi ka tuli, kahit tuli ka, ganun. Pero merong sinasabi ang banal na kasulatan, pagka hindi ka tuli sa tunay na pagtutuli, parurusahan ka ng Diyos. Kasi yung tunay na pagtutuli sa Diyos, spiritual na po yun, hindi po yung physical, hindi na po yung literal. Ganun po yung aral ng Panginoong Diyos. Okay. Kailangan matuli tayo sa tunay na pagtutuli. Kasi pagka hindi tayo natuli sa tunay na pagtutuli, parurusahan tayo ng Diyos noon. Ganun, parurusahan tayo. Ang pagtutuli kasi sa Diyos, spiritual na. Hindi po yung physical, literal, hindi na po yun. Pero nung araw, pagka hindi ka tuli, bawal kang pumasok sa templo ng Diyos para sumamba. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan eh. Ito, basahin ko sa inyo muli rito. Pagka hindi ka tuli ng pisikal, bawal kang sumamba sa Diyos, pumasok sa church. Pero ngayon pwede na dahil ginanap na ng Panginoong Yesus yung utos eh. Pero ngayon pwede na. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Bawal pumasok sa church o yung taga-ibang lupa nasasamba sa Diyos na hindi ka tuli. Yung dati po yun, Pero ngayon, pwede na po yun. Kahit hindi ka tuli o tuli ka, pwede ka nang makapasok sa pagsamba sa Diyos o sa langit. Pwede ka makapasok, ganun. Dahil nagawa na ng Panginoong Yesus yun para sa atin ganun po. Pero merong pagtutuli, pagka hindi ka tinuli sa tunay na pagtutuli, parurusahan ka ng Diyos noon. Parurusahan ng Diyos yung tao pagka hindi natuli sa tunay na pagtutuli. Yun po yung spiritual. Kailangan matuli tayo sa tunay na pagtutuli para yun not to taking the punishment of God. Ganun po. Para hindi tayo parusahan ng Diyos pagka natuli tayo sa tunay na pagtutuli. Ang tunay na pagtutuli po sa Diyos, spiritual na po yun. Hindi po physical, hindi po literal. Ito, basahin ko sa inyo muli, Kasi bawal sa Diyos yung sumamba, pumasok sa church, pagka hindi ka tuli. Pero ngayon, pwede na po yun. Kahit hindi ka tuli o tuli ka, pwede na po sa Diyos yung makapasok ka sa langit o makasamba ka sa Diyos. Pwede na po yung ngayon. Pero dati po bawal. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Ezekiel 44:9. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Walang taga-ibang lupa na hindi tuli sa puso at hindi tuli sa laman na papasok sa aking santuaryo. Bawal pumasok Kahit sino mang taga-ibang lupa na nasa gitna
ng mga anak ni Israel. O yun, bawal kang pumasok doon sa Diyos. Hindi ka pwedeng nakapasok sa langit o sa kanyang church pagka hindi ka tuli. Pero ngayon, pwede na po yun sa Diyos. Kahit tuli ka o hindi, o pwede ka na makasamba sa Diyos nun. Kasi naganap na ng Panginoong Yesus yung hinihingi ng Ama, o siya yung tumupad, o ganun po. Kaya nga si Apostol Pablo at saka si Pedro sa pagtutuli, tapos si Pablo naman sa hindi pagtutuli. Kasi pwede na po yun sa Diyos. Pwede na po ngayon yun sa Diyos. Gaya po sabi ng Diyos dito, wala na pong kabuluhan yung pagtutuli o hindi tuli sa Diyos. Wala na po yung kahit hindi ka tuli o tuli ka, pwede ka nang pumasok sa Diyos. Pero pagka hindi ka natuli sa tunay na pagtutuli, parusahan tayo ng Diyos noon. Parusahan ng Diyos yung hindi tuli sa tunay na pagtutuli. Yung tunay na pagtutuli po kasi sa Diyos, spiritual po yun. Spiritual. Yun. Pagka hindi ka na tuli sa spiritual, parurusahan ka ng Diyos. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ito po yung sabi ng Panginoong Diyos dito. Pagka hindi ka tuli sa tunay na pagtutuli, parurusahan ka ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Babae at lalaki to, no? Babae at lalaki to, parurusahan ng Diyos. Yung hindi ka tuli sa tunay na pagtutuli. Kasi ang tunay na pagtutuli sa Diyos, hindi na po yung literal, physical, hindi na po. Spiritual na po yun, spiritual. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Parurusahan ng Diyos yung hindi ka tuli. Pagka hindi ka tuli, parurusahan ka ng Diyos. Ito po kailangan na tuli tayo sa spiritual, hindi po sa physical, hindi sa literal. Spiritual po kasi ang pagtutuli sa Diyos. Kaya pagka hindi ka tuli sa espiritu, parurusahan ka ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Jeremias 9:25. Narito ang makakarawan ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking parurusahan silang lahat na nangatuli sa hindi tunay na pagtutuli. Parurusahan ka ng Diyos yung hindi natuli sa tunay na pagtutuli. Kasi may tunay na pagtutuli. Iba kasi yung physical na literal, iba yung spiritual. Ang tunay na pagtutuli po kasi sa Diyos, spiritual po yun. Pagka hindi ka natuli doon, parurusahan ka ng Diyos. Ganun po. Lahat po to, yung lahat ng sa buong mundo po to, no? Lahat ng tao, parurusahan niya. Ito, sabi rito, lahat ng mga tao to, sabi ng Panginoon, patuloy ko po, ang taga-Ehipto at ang taga-Huda at ang Edom at ang mga anak ni Amon at ang mga Moab at lahat ng nagsisigupit ng laylayan ng kanyang mga buhok na nagsisitahan sa ilang, sapagkat lahat ng mga bansa, lahat ng mga bansa to, lahat ng tao ay hindi tuli at ang buong sambayan ni Israel ay hindi tuli sa puso. Yun. Pagka hindi ka tuli sa puso, parurusahan ng Diyos yun. Kung hindi ka natuli sa tunay na pagtutuli. Sa spiritual po yun, spiritual. Pero yung physical literal, hindi po yun. Hindi po yun ang hinihingi ng Diyos na tuli. Yung spiritual po, yun po, pagka hindi ka natuli sa spiritual na pagtutuli, parurusahan ka ng Diyos. Para sa lahat ng bansa po to, no? Sa lahat ng tao, babae at lalaki. Basahin ko sa inyo muli para maintindihan nyo. Mga bansa sabi rito, lahat ng mga bansa sabi, pagka hindi natuli, parurusahan niya sa hindi tunay na pagtutuli. Basahin ko sa inyo muli.
Dito po sa Jeremias 25, 26. Narito ang karawan ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking parurusahan silang lahat na nangatuli sa hindi tunay na pagtutuli. O, tanyo, pag hindi ka natuli sa tunay na pagtutuli, parurusahan ka ng Diyos. Ang Ehipto at ang Huda at ang Edom at ang lahat ng anak ni Amon at ang Moab at ang lahat na nagsisigupit ng laylayan ng kanilang buhok na nagsisitaan sa ilang, sapagkat lahat ng mga bansa ay hindi tuli. O tanyo, lahat ng mga bansa, sabi ng Diyos dito, hindi tuli. Pero hindi po yung tuli na physical, no? Tuli yon sa spiritual, o. At ang buong sambahay ni Israel ay hindi tuli sa puso, o hindi tuli sa puso. Parurusahan ng Diyos yung tao na hindi natuli sa tunay na pagtutuli. Hindi po to physical, literal, hindi po. Spiritual po kasi ang pagtutuli po sa Diyos. Kaya, ayo, spiritual po. Ang tunay na pagtutuli po sa Diyos, yung pagkahubad ng gawa ng laman, hindi mo gagawin yung gawa ng laman. Ganun po. Hindi mo gagawin yung gawa ng laman. Yun po yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Pero yung physical, literal, hindi na po yun. Pwede na pong pumasok sa church. Kahit tuli ka o hindi, o pwede na pong pumasok sa church. Kahit pwede ka na makapasok sa Diyos. Kasi iba na yung pagtutuli ng Diyos. Spiritual na po yun. Pagka hindi ka natuli doon, parurusahan ka ng Diyos sa hindi natuli sa tunay na pagtutuli. Kasi yun yung sabi niya rito sa Jeremias 9:25. O basahin ko sa inyo muli. Narito ang mga karawan ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking parurusahan silang lahat. O lahat to, lahat sabi ng Diyos dito, na nangatuli sa hindi tunay na pagtutuli. O yun, parurusahan ng Diyos yung mga tao na hindi tuli sa tunay na pagtutuli. O walang nagtuturo nito sa kahit na anong church, wala pang nagtuturo nito. Kahit na anong church dyan sa buong mundo, wala pa, ako lang po nagturo sa inyo nito. Parurusahan ng Diyos ang hindi natuli sa tunay na pagtutuli. Ganun po. Parurusahan ng Diyos. Kasi yung pagtutuli sa Diyos spiritual na yon, hindi po yung literal. O, ganun sabi ng Diyos doon. Kaya sabi ng Diyos dito, magsipagtuli kayo. Ayun, ito sabi ng Panginoon Diyos dito sa Jeremias din. Dito po sa Jeremias 4:3, 4. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa mga tao ng Huda at ng Jerusalem. Inyong bungkalin at inyong binayaang bukiran at huwag kayong maghasik sa gitna ng mga tinik. Magsipagtuli kayo para sa Panginoon at inyong alisin ang kasamaan ng inyong puso, ninyong mga tao ng Huda at ng mga nanaan sa Jerusalem. Baka ang aking kapuotan ay sumilakbo na parang apoy at magningas na walang makapatay dahil sa kasamaan ng inyong mga gawa. Ayun, yung pagtutulis sa puso kasi sa Diyos, yung mga kasamaan na ginagawa ng tao. Kaya matuli yung gawa mo, hindi mo yung sabi rito, alisin ninyong kasamaan ng inyong puso. Yun yung mga gawa ng laman, yung kasamaan ng mga laman, hindi mo gagawin yun. Yun yung mga tunay na pagtutuli sa Diyos, sa puso. Ano, parusahan ng Diyos ang hindi tuli sa puso, di ba sabi niya? Ayun, yung mga panlaman yun, yung gawa ng pusong laman, yun, kaya hindi bawal kasi pumasok sa Diyos kasi ang pagtutuli natin sa Diyos, sa Espiritu na po yun. Pwede na po yung tuli, hindi tuli. Kasi nung araw, bawal po talaga sa Diyos na hindi ka tuli, papasok ka sa church, bawal po yun. Pero ngayon pwede na po yun kasi ang tunay na pagtutuli sa Diyos, spiritual. Hindi mo gagawin yung kasamaan ng masama mong puso at saka yung mga gawa ng laman. Yun po yung tunay na
pagtutuli sa Diyos. Pag ginagawa mo yon, hindi ka natuli sa tunay na pagtutuli, parurusahan ka ng Diyos. Ganun po. Kaya si Pedro, eto, inutusan dito ng Diyos si Pedro at saka si Apostol Pablo sa pagtutuli at hindi pagtutuli. Kasi wala na po hindi na po mahalaga po yung tuli ka at hindi napapasok ka sa church. Pwede na po makapasok sa church kahit tuli, hindi tuli. Ganun po. Kasi ang pagtutuli sa Diyos, spiritual. Aalisin mo yung kasamaan ng puso mo, hindi mo yun gagawin yung mga gawa ng laman. Yun po yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Kaya ito, inutusan si Pedro at si Apostol Pablo sa pagtutuli si Pedro sa hindi naman pagtutuli si Apostol Pablo. Kasi wala na po yung gano'n na physical, literal na pagtutuli. Pwede na po sa Diyos yun ngayon. Pero dati bawal. Iba na kasi ang pagtutuli sa Diyos, spiritual na. Hindi mo na gagawin yung kasamaan ng puso mo, saka yung mga hindi mo yung gagawin yung gawa ng laman. Yun po yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Hindi na po literal na physical na tinutuli yung tao, hindi na po yun. Kaya si Pablo rito nagtuturo siya kahit hindi ka tuli. Pwede ka nang pumasok sa templo eh. Wala na po hindi na po yung ino-honor ng Diyos. Kasi nilumanan niya yung kautusan, nilumanan ng Diyos yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Si Pedro sa pagtutuli, si Apostol Pablo sa hindi pagtutuli. Kasi wala na po yung bisa yung tuli ka o hindi, pwede ka na nga makapasok sa Diyos noon. Ang di lang makakapasok sa Diyos, yung hindi ka tuli sa spiritual. Ganun po. Yung parurusahan ng Diyos ang hindi na tuli sa tunay na pagtutuli. Di ba sabi doon sa Jeremias 9:25, ang tuwang pagtutuli po kasi sa Diyos, yung aalisin mo yung kasamaan ng puso mo, hindi mo gagawin yung gawa ng laman. Ganun po yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Kung di ka tuli sa ganon, parurusahan ka ng Diyos noon. Sabi ng Diyos doon, di ba, sa Jeremias, parurusahan ko silang lahat na hindi tuli sa tunay na pagtutuli. Di ba, sabi ng Diyos doon sa Jeremias 9:25. Ganon, parurusahan kayo ng Diyos baka yung hindi kayo tuli sa tunay na pagtutuli. Spiritual na po yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Alisin mo yung kasamaan ng puso mo, hindi mo gagawin yung gawa ng laman. Ganon po yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Hindi na po literal, hindi na po physical. Ganon po. Kaya nga si Pedro dito, si Pablo, nagtuturo na kahit tuli, hindi tuli, pwede nang makapasok sa Diyos yun. Pwede nang sumamba. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Galatia 2:7, kundi bagkus nang makita nila na sa akin ay pinagkatiwala ang ebanghelyo ng di pagtutuli. Kahit na hindi natuli yung tao rito gaya na rin naman ng pagkakatiwala kay Pedro sa ebanghelyo ng pagtutuli. Sapagkat ang naghanda kay Pedro sa pagkaapostol sa pagtutuli ay naghanda rin naman sa akin sa pagkaapostol sa mga hintil. Siya yung naghanda rin sa pagtutuli. Yung nagturo sa kanila, yung Panginoong Yesus, tinuro ni Pablo. At nang makita nila ang biyayang sa akin ay pinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay binigay sa akin at kay Bernabe, ni Santiago at ni Cephas at ni Juan. Sila na mga inaring haligi upang kami ay magsiparoon sa mga hintil na sila'y sa pagtutuli. Wala na pong bisa po kasi yung tuli ka hindi. Pwede na pong makasamba sa Diyos yun, makapasok sa templo, kahit tuli ka't hindi. Pwede na po yun. Kasi ang tunay na pagtutuli sa Diyos, spiritual na po yun. Parurusahan ng Diyos,
ang hindi natuli sa tunay na pagtutuli. Pagka hindi ka tuli sa hindi tunay na pagtutuli, parusahan ka ng Diyos. Yun po yung sabi niya eh. Wala na pong ano yun. Kailangan natuli tayo sa tunay na pagtutuli. Ganun po. Para hindi tayo parusahan ng Diyos. Ito po sabi sa Roma, wala na kasi yung hindi na po kasi, wala na pong bisa kasi yung anong yun eh, yung tuli ka, hindi tuli, kasi naganap na ng Panginoong Yesus yun. Kaya sabi nga rito, tuli ka ba ng tinawag ng Panginoon? Ito ko po sabi rito. Hindi na, wala na pong bisa yung tuli ka't hindi. Pwede ka na makasamba sa Diyos nun. Kahit tuli ka't hindi, pwede na. Pero dati hindi. Kailangan matuli ka muna bago ka makasamba sa Diyos. Pero ngayon pwede na po yun. Itong sabi ng banal na kasulatan dito. Pwede na po yun kahit hindi ka tuli. Ito po sabi ni Pablo rito sa sabi ng Panginoong Diyos na itinuro kay Pablo. Dito po sa unang Korinto 7:17. Ayon lamang sa ipinamahagi ng Panginoon sa bawat isa at ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa, ay gayon siya lumakad at gayon ang inuutos ko sa lahat ng mga iglesia. Tinawag baga ang sino man, taong tuli na, huwag siyang maging tuli, huwag siyang, tinawag baga ang sino man di tuli, huwag siyang maging tuli. Kahit hindi ka tuli, pwede na sa Diyos. Ang pagtutuli ay walang anuman. At ang hindi pagtutuli ay walang anuman. Wala nang kabuluhan po kasi yun eh. Yung mga tuli ka't hindi, wala na po yun sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos po ngayon, yung sumusunod ka sa utos. Ganun po. Hindi, kasi bawal po kasi sa Diyos dati yung hindi ka tuli. Papasok ka sa templo, bawal, di ba? Sabi doon sa Ezekiel, kailangan matuli ka. Pero ngayon hindi na po yun. Kahit tuli ka't hindi, pwede ka nang makasamba sa Diyos, pwede ka na makapunta sa kaharian ng Diyos. Ganun po. Wala na po yun. Anong sabi ni Pablo rito? Yung pagtupad na lang sa utos ng Diyos. Ganun po. Kasi wala na po yung pagtutuli. Hindi na po ino-honor ng Diyos yun eh. Kasi ang pagtutuli sa Diyos, yung tunay na pagtutuli, spiritual na po. Ganun, spiritual. Hindi natin gagawin yung mga pita ng laman, saka yung mga kasamaan ng puso. Diba sabi sa Jeremias 4:3, 4, ganun. Yun po yung pagtutuli sa Diyos. Basahin ko sa inyo muli rito. Bali wala na po yung tuli ka at hindi tuli. Pwede ka nang makapasok sa area ng Diyos kahit tuli o hindi, ganun. Pwede ka nang makasamba sa Diyos. Kasi dati bawal po, di ba? Sabi sa Jeremias 44:9. Ito sabi, basahin ko sa inyo muli rito. Hindi na mahalaga sa Diyos yung physical, literal na pagtutuli, kundi yung pagsunod na lang sa kanyang utos. Ito po, basahin ko sa inyo muli rito. Sa unang Korinto 7:17, ayon lamang sa ipinamahagi ng Panginoon sa bawat isa at ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa, ay gayon siya lumakad. Gayon ang iniutos ko sa lahat ng mga iglesia. Tinawag bagang sino mang taong tuli na, huwag siyang maging di tuli. Huwag siyang maging di tuli. Kung tinawag ka, kaya patuli ka. Tinawag bagang sino mang di tuli, huwag siyang maging tuli. Ang pagtutuli ay walang anuman. Ang di pagtutuli ay walang anuman. Kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Ayun ay malaga sa Diyos, yung pagtupad sa utos ng Diyos. Hindi na po yung tuli o hindi tuli, pwede na po ngayon makapasok sa church yun para sumamba sa Diyos. Wala na po yung bisa kasi nga niluma na ng Panginoong Yesus yung dating aral. Wala na po yun. Niluma niya na. Kasi ang pagtutuli po sa Diyos,
Spiritual na po yun, hindi na po yung literal. Kaya pagtutuli, bawal, wala na po yun. Kailangan yung sumusunod na lang sa utos ng Diyos. Ganun po yung pagtutuli na sinasabi ng Panginoong Yesus dito. Ganun po. Hindi na po yung ino-honor ng Diyos, yung tuli at hindi tuli. Kasi gawa na ng Panginoong Diyos dito. Ito pong sabi ng banal na kasulatan dito. Wala na po yung pagtutuli. Bali, wala na sa Diyos yun eh. Kasi nung araw, bawal silang ang tao pagka hindi tuli, o bawal kang pumasok sa church. Kaya pwede na po yun. Gaya rin sabi rito sa Roma, sabi rito ni Pablo sa Roma rito. Dito po sa Roma 2:25. Sapagkat ang pagtutuli, tunay na pinakikinabangan. Kung tinutupad mo ang kautusan, ayun, kung tinutupad mo ang utos, napapakinabangan. Datapat kung ikaw ay masuwayin sa utusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. Kung ang hindi pagtutuli nga ay tumutupad ng katwiran ng kautusan, hindi ba gaaaring pagtutuli ang kanyang di pagtutuli at ang di pagtutuli sa katutubo kung tumutupad ng kautusan, hindi ba hahatol sa iyo na may titik at may pagtutuli na masuwayin sa kautusan? Ayun o. Wala na pong kabuluhan kasi yun eh, yung sapagkat siya hindi Hudyo kung sa labas lamang ni magiging pagtutuli yaong hayag sa laman. Tatapat siya'y Hudyo sa loob at ang pagtutuli yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik, ang kanyang kapurihan ay hindi mula sa tao, kundi sa Diyos. Ayun, wala nang kabulayan yung tuli. Ang pagtutuli kasi sa Diyos spiritual na po yun. Yung physical, hindi na po yun. Gaya sabi niya rito, basahin ko sa inyo muli rito. Sapagkat siya'y hindi Hudyo kung sa labas lamang. Ayun, kung hindi ka natuli, ni magiging pagtutuli yaong hayag sa laman. Datapat siya'y Hudyo sa loob at ang pagtutuli yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Ayun ang pagtutuli kasi sa Diyos, spiritual na po yun, hindi na po yung physical. Halimbawa, tuli ka nga, tapos yung sa loob mo, hindi ka masama naman yung ginagawa mo, gaya rito, tuli ka nga sa panlabas, tapos yung espiritu mo, iba naman yung laman ng espiritu mo sa loob, ganun po, wala na po yung visa yung tuli ka, hindi, wala na po yun, kasi ginanap na ng Panginoong Yesus yun, iba na yung utos, iba na. Sabi nga, ng palitan ng pagkasaserdote, nararapat din palitan ang kautusan. Ganun po. Kaya yung tulikat hindi, pwede na po sa Diyos yun. Pwede na po yun. Kasi niluma niya na yung utos. Niluma niya na. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi iba na yung ating saserdote. Hindi na po yung hino-honor ng Diyos yung tuli ka, hindi. Dati kasi pagka hindi ka tuli, bawal kang pumasok sa church. Bawal kang pumasok sa karya ng Diyos. Pero ngayon, pwede na po yun. Yun yung mga physical, literal. Pero ngayon, pagka hindi ka tuli sa tunay na pagtutuli, parurusahan ka ng Diyos. Kasi spiritual po yung pagtutuli na sa Diyos. Pagka hindi ka natuli sa spiritual, parurusahan ka ng Diyos noon, di ba? Sabi niya, parurusahan ko ang silang lahat na hindi natuli sa tunay na pagtutuli. Yun po, yung tunay na pagtutuli sa Diyos, yung sa spiritual po, hindi mo gagawin yung pita ng laman, mga panglaman na masamang gawa ng laman, masamang gawa ng puso. Yun po yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Pagka hindi ka natuli ron, parusahan ka ng Diyos, di ba? Sabing ganon.
Kasi pinalitan na yung, hindi na po kasi utos yun yung wala na po yung utos na tulik at hindi. Pwede na po sa Diyos yun. Kasi pinalitan na po yung saserdote at saka utusan. Ito po sa Hebreo 7:12. Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote ay kailangan palitin din naman ang kautusan. O pinalitan na kasi yung utos Ang utos kasi yung kailangan natuli tayo sa espiritu. Ganun po. Yun po yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Matuli tayo sa espiritu, hindi sa laman. Hindi na po physical, hindi na po literal ang pagtutuli. Kailan matuli tayo sa spiritual, ganun po. Kasi wala na po yun, pinalitan na yung saserdote at saka iniba na yung utos. Ito po sabi ng banal na kasulatan lumilipas na yung mga dating utos, wala na po yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Hebreo 8:12, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko naaalaanin pa. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, ay niluma niya ang una. Ayun, niluma niya na yung una Wala na pong bisa yung mga pagtutuli na literal, physical. Dapat ang nagiging luma ay tumanda at malapit nang lumipas. O tumanda na yung pagtutuli, hindi na po honor sa Diyos yun. Hindi na po yun. Ino-honor ng Diyos yung tuli kasi yung tipan, tumanda na, malapit nang lumipas. Sabi rito, doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, ay niluma niya ang una. Dapat ang nagiging luma ay tumatanda, ay malapit nang lumipas. Lipas na yun Kasi yung tunay na pagtutuli po sa Diyos, yung spiritual na po, spiritual. Kailangan matuli tayo doon sa spiritual. Yung hindi natin gagawin yung mga masamang nasa ng laman, yun po yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Hindi natin gagawin yung masamang nasa ng laman. Ganun po yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Kasi pagka hindi ka natuli doon, parurusahan ka ng Diyos sa hindi natin ngayon yung pagtutuli sa espiritu po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Wala na rin yung pagtutuli rito. Ito po sa 5, sa Galatia 5:1, patuloy. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo na huwag kayong pasakop na muli sa pamatok sa pagkaalipin. Narito akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli ay wala kayong pakikinabangan ng anuman kay Kristo. Oo, pinatotohanan kong muli sa bawat taong tumatanggap ng pagtutuli na siya may kautangan tumupad ng buong kautusan. Kayo hiwalay kay Kristo, kayong nag-aaring ganap sa kautusan, nangahulog kayo mula sa biyaya. Sapagkat tayo sa pamamagitan ng Espiritu sa panampalataya ay naghihintay ng pangako ng katwiran. Sapagkat kay Kristo Jesus kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Wala na pong kabuluhan yung tuli at hindi, wala na po sa Diyos yun. Ang pagtutuli po sa Diyos ngayon, yung hindi mo na yung gagawin yung laman. Pagka yung hindi ka natuli doon, parurusahan ka ng Diyos. Ganun po, di ba sabi ng banal na kasulatan? Parurusahan ko silang lahat na hindi tuli sa tunay na pagtutuli, di ba? Yun, ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan, ang tunay na pagtutuli po sa Diyos, yung hindi mo nagagawin yung gawa ng laman, yun po yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Pwede kang gumawa ng laman, yung ayon lang sa instruction ng Diyos na utos. Ganun po. Pero kung 4 ang asawa mo,
O marami, gawa na ng laman yun. Parusahan ka ng Diyos doon. Ganun po, bibigyan ka ng 72 virgin, o gawa na ng laman nyo, parusahan ka ng Diyos doon. Wala kang kaligtasan sa ganun. Ganun po. Yun po, yung hindi na natin gagawin yung mga pita ng laman. Marami yung gawa, sabi rito, di ba? Marami yung gawa ng laman, hindi mo na gagawin yun. Yun yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Gaya sabi ng Diyos dito, sa may dos, kasi ano na yung, mahaba po kasi ito no? Nga lang, nag-memo na yung aking data, baka mawala. Pero ito yung tunay na pagtutuli sa Diyos, hindi mo na gagawin yung gawa ng laman. Ito yung babasahin ko lang sa inyo, no? Kasi nag-memo na yung data ko. Ito yung tunay na, marami yung pagtutuli na sinasabi ng Diyos, hindi mo na gagawin yung gawa ng laman at yung mga kasamaan ng puso mo. Yun yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Maraming sinasabi rin sa Galatia, yun yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Hindi mo na gagawin yun, yung mga gawa ng laman. Sabi nga, kung kayo pinapatnubayan ng Espiritu, hindi nyo gagawin ng mga pita ng laman. Ayun yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Hindi mo yung gagawin yung mga pita ng laman na sobra. Ibig sabihin, yung sobra lang, yung sobra. Pag sobra ka, yung greed ka, all everything, o parusahan ka ng Diyos noon. Ganun po. Yun po hindi natin gagawin. Yun po yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Pagka hindi ka natuli doon, o parusahan ka, di ba sabi sa Jeremias 9:25, parusahan ko ang hindi tuli sa tunay na pagtutuli. Kasi ang pagtutuli sa Panginoong Diyos, spiritual, hindi mo na gagawin yung gawa ng laman. Ganun po, gaya rito, sabi niya rito, sa Colosas 2:11, na sa kanya itinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli kay Kristo. Yun, yung hubarin mo na yung gawa ng laman, yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Hindi mo gagawin yung gawa ng laman, yun po yung tunay na pagtutuli. Pagka hindi ka tuli ron, parurusahan ka ng Diyos, di ba? Parurusahan ko silang lahat sa hindi tunay na pagtutuli. Yun, hindi mo na gagawin yung gawa ng laman, yun po yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Spiritual po, ganun po, ang tunay na pagtutuli sa Diyos. Natuli ka sa Espiritu. Ganun, yung hindi mo na yung ginagawa yung laman. Hihubarin mo na yung gawa ng laman, ganun po. Yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Pagka hindi ka natuli doon, parurusahan ka. Basahin ko sa inyo muli, no? Kasi marami pa sana akong babasahin sa inyo. Yung nga lang, ito, yung mga gawa ng laman yun, hindi mo na gagawin yung gawa ng laman. Sabihin, hubarin mo na yung gawa ng laman, yun yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Pagka hindi ka natuli dito, sa ganong pamaraan ng Diyos, parurusahan niya, di ba? Sabi niya. Sabihin, pagka pinapatnubayan ka ng Espiritu, kinakasihan ka, hindi mo na gagawin yung gawa ng laman. Kasi kung hindi ka natuli doon, parusahan ka. Kaya hubarin mo na yung gawa ng laman. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Colosas 2:11, na sa kanya itinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Kristo. Yun yun po yung pagtutuli sa Panginoong Yesus, yung tunay na pagtutuli. Hindi mo gagawin yung gawa ng laman. Marami po pa to, no? Marami kasi nagme-memo na yung aking data. Yung hindi mo na yung gagawin yung gawa ng laman na sobra. Ibig sabihin yung sobra. Yun po yung tunay na pagtutuli sa Diyos. Spiritual, hindi na po yung physical, literal. Spiritual po ang tunay na pagtutuli sa Diyos. Pagka hindi ka natuli doon, sa ganong pamaraan ng Diyos, parurusahan ka. Kailan natuli ka sa Espiritu. Yung nabago ka na ng puso't isipan, ganun po. Yung nagbago ka na, hindi mo na ginagawa yung laman. Yun po yung tunay na pagtutuli sa pagkahubad ng gawa ng laman kay Kristo. Ganun po. Kasi kung hindi ka tuloy sa tunay na pagtutuli, parusahan ka. Pero yung literal, physical,
Wala na pong kwenta sa Diyos yun. Importante sa Diyos yung natuli tayo sa tunay na pagtutuli. Ang pagtutuli po sa Diyos, na tunay, yung spiritual, hindi hubarin mo na yun ang magawa ng laman. Ganun po. Hindi ka na sobra sa paggamit ng laman o everything, ganun. Ganun po, yun po yung ating paksang natapos. God bless po. Our topic is not to the circumcision, the right circumcision is the punishment, getting the punishment. Getting the punishment to the, not to the right, the circumcision. O, parusahan ng Diyos ang hindi natuli sa tunay na pagtutuli. Our topic is done. God bless po, yun po yung paksa. Kaya matuli tayo sa spiritual na hindi natin gagawin yung mga masasamang pita ng laman. Yun po yung tunay na pagtutuli sa Diyos. God bless. Thank you for joining, for watching. Yun po yung tunay. God bless po. Good morning po.